makabuluhan ng maliit na batang babae ay tumulo sa mangkok ng gamot, at ito ay ininom ng lalaking paralitiko sa loob ng maraming taon. Ngunit sa susunod na segundo, himalang tumayo ang lalaki. Gumaling na ang iyong mga binti. Gayunpaman ang isang batang tulad nitong swerte. Kamakailan lamang, itinuring na sumpa ng pamilya ng kanyang tiyuhin, at ginawa nila itong mahirapan. Hindi lamang araw-araw na kulang ang kanyang pagkain. Pinapatrabaho rin siya araw-araw bilang manggagawa sa bahay. Hindi nila alam na ang bata ay isang swerte. Lahat ng mabuti sa kanya ay makakatanggap ng magandang kapalaran. Ngayong araw na ito, habang naghahanda siyang gawa ng hindi maganda ang batang babae, nakarating ang guro at agad siyang pinigilan. Napansin ng guro na matagal nang hindi nakakapasok sa paaralan ang batang babae, kaya't dumalaw siya sa bahay upang alamin ang sitwasyon. Doon niya nalaman na ang pamilya ng tiyuhin ay sinamantala ang pagkawala ng ama ng bata at hindi itinuring na tao ang batang babae. Kawawa ang batang napakabata pa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng 10 paltos. Mata, nakita ang babaeng itinapon ang mga damit niya upang ipatira ang bata sa kulungan ng aso. Ang mabait na guro ay hindi matiis na hayaang manirahan ang bata sa ganoong masamang lugar. Kaya't nagpasya siyang iuwi ang batang babae at alagaan ito bilang sariling apo. Hindi niya alam na ang kanyang mabuting gawa ay magdadala ng napakalaking swerte sa kanyang pamilya. Hindi rin maganda ang kalagayan ng pamilya ng guro. Tumutulo ang bubong ng bahay. Ang kanyang anak ay paralitiko. Hindi rin niya alam kung bakit. Siya ay natanggal sa trabaho. Ang buong bigat ng pamilya ay nasa balikat lamang ng kanyang manugang. Nang makitang may dagdag na bibig sa bahay, hindi napigilan ng manugang ang magreklamo ng ilang salita. Ngunit siya rin ay may pusong ginto kahit matalas ang dila. Nang malaman na ilang araw nang hindi nakakakain ang bata, kahit nakaunti lamang ang bigas sa palayo, siya pa rin ang nagkusang kumuha nito upang ipakain sa bata para lumakas ito. Agad na dama ng batang babae ang kabutihang matagal nang hindi naranasan. Nang malaman na dahil sa ulan, labis ang sakit ng binti ng lalaki, kaya't sinabi niya, kung hindi umulan ay maganda, para hindi na sumakit ang binti ni Tio Mankang, at hindi na siya mahihirapan. Hindi inaasahan na pagkatapos niyang magsalita, ang ulan na tumagal ng kalahating buwan ay huminto, at sumikat pa ang malaking araw. Kahit ang binti ng lalaki ay hindi na rin sumakit, ang pamilya ay nagsimulang magplano kung paano kikita para sa susunod na buwan. Nagplano ang babae na pumunta sa bundok upang maghukay ng mga halamang gamot para ibenta. Ang guro naman dahil natanggal sa trabaho, ay nagplanong maghanap ng pisikal na trabaho sa konstruksyon upang mabawasan ang pasanin ng pamilya. Ngunit hinila siya ng bata at sinabi, "Guro Liu, ikaw ay mabuting guro." Ang tungkol sa pagkatanggal sa trabaho, siguradong nagkamali ang mga tao sa paaralan. Pagkatapos sabihin ng bata, dumating ang mga pinuno ng paaralan sa bahay at sinabi na nagkamali sila sa pagkatanggal sa trabaho. Ngayong araw hindi lamang siya na ibalik sa trabaho, dagdag pa ang kanyang sahod. Nang isama ng babae ang batang babae upang maghukay ng mga halamang gamot, himala, nakatagpo sila ng isang pirasong bihirang lingsi na 100 taon gulang. Agad napansin ng babae ang swerte ng bata. Hindi inaasahan na ang binti ng lalaki, dahil sa pag-inom ng gamot na niluto ng bata, ay nakatumayo na. Agad na pagtanto ng pamilya, mula nang iuwi ang batang babae. Sunod-sunod ang magagandang bagay sa bahay. Masayang niyakap ng lalaki ang bata, at itinuring ito bilang sariling anak na babae. Ngunit hindi natuwa ang pamilya ng tiyuhin, dahil iniwan nila ang batang babae sa kanila, at plinano nilang dalhin siya sa ibang lugar. Labis na pinigilan ito ng pamilya ng guro. Ngunit nagbanta ang tiyuhin. Kung nais nilang iwan ang batang babae, kailangang magbayad sila ng 1,000 piso upang iligtas ang bata mula sa panganib. Kinuha ng babae ang lahat ng pera sa bahay at ibinigay ito. Hindi inaasahan na pagkaalis nila, may nagdala ng 500,000 piso para sa bata. Dahil ang ama ng bata upang iligtas ang pinakamayaman, ay umalis siya sa mundo. Ang pinakamayaman ay hindi lamang nagpadala ng pera para sa pamilya niya, kundi nagbigay din ng sustento at iniutos sa kanyang anak na kunin ang nag-iisang anak na babae ng kanyang tagapagligtas at alagaan ito bilang sariling anak. Hindi inaasahan na ang balitang ito ay narating ang tiyuhin. Agad niyang naramdaman na ang 1,000 piso na natanggap ay hindi sapat. Agad nagbigay ng ideya ang kanyang anak. Ang pagbili ng bata ay labag sa batas. Kaya ang kasunduan ninyo sa pamilya Liu ay walang bisa. Basta't kami ay magmalaki na hindi kami sumang-ayon. Si maliit na damo ay mananatiling anak natin. Kaya't ang grupo ay bumalik muli at sinabing ang pagdadala ng tao sa maling paraan ay krimen. At nais nilang kunin muli ang bata. Alam ng guro na sila ay para lamang sa pera. At ayaw ibalik ang batang babae sa mapanganib na lugar. Ngunit sinimulan ng pamilya ng tiyuhin ang pagtatalo. Ang binatang nagdala ng sustento ay agad na iniulat ito sa presidente. At ang presidente ay kasama ang kanyang mga tauhan. Papunta na sa bahay ng bata. Agad niyang nagpasya na parusahan ang pamilya ng tiyuhin. Hindi alam ng mga ito na para makakuha ng 500,000 piso. Sila pa ang nagulat sa punong barangay na ninakaw ng guro ang kanilang anak. Punong barangay, ako ay mag-ulat. Mayroong nagdadala ng tao sa maling paraan dito. Ikaw,